Hello mga Lods, magandang araw. Share ko lang sa inyo yung venture namin sa pagpapatayo lagi. Ang experience namin sa mga contractor at dahil dito sa aming negosyo, more on nagpapagawa. Meron kaming mini hotel, pagawa kami ng another hotel. Kaya yung experience lang namin dito sa lugar na to. Sa Cavite. Unang nangyari dito, dapat gagawing gasoline station. Kaso, merong isang contractor na nanloko sa amin. Pagkatanggap ng 1.9 million and 60,000 is biglang naglaho. Ang pangalan nun is Rio Tansinco na taga Las Piñas. Tapos, after a year, tinry namin galawin, tapos kinasuhan namin siya, inabol namin. As in, iniwan niya rin yung mga tao niya, nagpabungkal lang siya, sa amin pa yung bulldozer. Ayun, talagang hindi na nagpakita. Tapos lumalabas kami pa yung talo kasi after 1 year ginalaw na namin kasi nakabilbin nga yung project. Kaya sana maantay namin siya, yung perang ginamit nun is niloan lang. Ngayon, nag-boom kami sa mini hotel o budget hotel namin sa Taguig. Kaya naisipan namin na itong property rito, ingin ng jeep, sorry. Na itong property dito sa Cavite is gawin na lang ding mini hotel. Actually, nakailang contractor na rin to. Tinanggap na namin na walang perfectong contractor o mga construction boy. Pero sana naman maging maayos yung mga nakakausap namin. Kaya siguro yung ibang construction firm na makikita mong maganda yung bahay, maganda yung mahal yung singil, tapos maayos kasi maayos kausap. Pag kayo kasi yung nagpresyo at umuo kayo kahit tumawad sa inyo, tatawad yung mga kliyente nyo. Pero pag umuo kayo, malugi man kayo o hindi, nasa inyo yun kasi umuo kayo eh. Tinanggap nyo yung kontrata eh. Ang problema lang dito sa project na to, una itong event place na to. Nung pinagawa namin, sabi ng mga kasama ng contractor, ng foreman, nakausap namin, nauubusan na ng budget. Paubos na agad yung budget. Hindi pa nila matapos, tas puro sablay yung mga tiles, hindi bumababa yung mga tubig, kaya dahil pa namin pinarepair. Hindi na nila napinturahan. Ang problema kasi, yung anak niya na nasa Maynila, kinukuha na agad yung pera. Kumukuha doon ng 10, 20k. Bukod pa yung pinapadala dito. Kaya nga medyo magulo. Pansin ko naman kaya rin mga walang asenso yung mga taong yun. Pero move on tayo dun. Kasi medyo malaki rin ang naiambag sa amin ng pagkabata namin yun. Kasi yung magulang nun, yun yung nagbantay sa amin ng dalawa ng kuya ko. Dumako naman tayo sa nagtuloy nun. Ito na yung gumawa ng swimming pool. Gumawa nitong first floor na to, pati yung sa reception, nag-tiles yan. Medyo yung parents ko dahil para makatipid, oo na naman ng oo, tumanggap ng kontrata, kaya daw nila. So yun na nga, maganda naman yung iba nilang gawa, wala naman ako masabi. Ang problema, hindi nila lahat pinipinish. Tapos lagi silang kumukuha na, kasi syempre kontrata, pa 20-20k, 25k, pero yung nagawa, malimit pag pumupunta ako dito. 5 lang, minsan sa 5 nga, 3 lang yung gumagalaw, minsan 4 lang eh. Eh ang usapan nun, 60 days, 45 days o 60 days kung may ready mix. Kaso hindi kami gumamit ng ready mix. Pero umabot na ng halos 6 na buwan. Siyempre, oo na, sa amin naman lahat ng materials eh, kasi labor lang naman yung kanila. Pero parang sobra-sobra. Tapos lahat sinasabi kaya nito. Stone accent. Tama naman na to kasi kinorek, tumulong na si mama dyan. Kaso hindi siya makinis, kikinisin pa namin. Tapos tingnan mo, itong portion lang na to. Ginawa yan ng 3 tao, isang araw lang. Ganyan lang kalaki. Halos 3 day pa lang o 2 kalahati. Yan, tama naman na yan. Ito yung mga mali papaulit namin kasi nagbilog-bilog. Tapos yun, yung isa naman nag-i-skim coat sa labas. Iniwan lang sa labas yung skim coat. Tapos pati yung pang-bistay nawawala. Tapos yung mga pagkakaguhit ng tiles, pagkakakat nila, grabe. Itong swimming pool ako na nag-waterproofing yan kasi tinuro ko na sa kanila yung pag-waterproofing, iba pa rin yung ginawa. Kaya binakjob ko pa rin. Yung pagkakat nila ng tiles, sample ko to. Yan. Yung mga siruho o mga kantuhan, ang ginagawa nila, kinakapalan na lang. Hindi sila marunong mag-cut ng paslan. Oo, tanggapin natin na hindi sila mga perfecto. Pero sana naman, pag gumawa sila, ganyang bara-bara na, dapat marami yan na rin yung nagagawa nila. Kasi kaya naman nalulugi yung nangontrata na foreman nila. Kasi ang babagal din. Tapos yun na, dapat pag kontrata nila, kanila rin yung mga gamit. Ang problema, pati mga bala ng
mga cutter, ganyan ng tiles, pabili ng pabili, tas mawawala. Yun lang yung hindi ko magets na dapat kanila yung mga gamit eh. Tapos papabili, wala namang problema magpabili kasi magkano lang naman yun. Pero umaabot din ng halos 200, 300 yung bala nung binili ko rito dahil probinsya nga. Buti kong naipasabay dun sa Manila, mas mura-mura sa Soler, sa Arangke. Kung napanood nyo pala yung video ko na yun, dun talaga yung bilihan ng mga pang construction. Marami kayong mabibili dun sa Soler and Arangke pagka gusto nyo talaga makatipid sa pagpapagawa. Hindi naman sinabing tipid, kumbaga nandun lang yung mga general na mabibili nyo gaya ng sa mga electrical. Tapos nandun din yung mga gamit, makakabili kayo doon. Pero pag gusto niyo ng mga quality, ng mga tiles naman, Wilcon kayo, Wilcon Depot, kaya sa mga MC Home Depot yan. Tapos shoutout din pa sa Build-Right. Yung Build-Right, ayaw din pagkatiwalaan ng forma namin. Pero kasi nagpa-powderize daw. Pero talagang maganda yung pagkaka-waterproof. Yun, shoutout din kay Tito Sai ng Tito Sai Pool Guy. Kasi dapat sa kanila yung pool. Kaso naikontrata na nila mama dun sa gumawa nitong huli. Kaya ang kinuha lang namin sa kanila is yung mga materyales pang swimming pool gaya ng mga drain, mga pipe, pool heater, tapos yung mga pump, blower, yan sa kanila yan. So nga lang, syempre mayroon pa rin talagang yung pinlano mo 100%, ang matutupad lang mga 40 to 60%. Grateful na rin kami naman dun kasi at least may nangyayari. Comment down below nyo nga, baka meron kayong may re-recommend ng mga kontraktor na maayos, yung tipong may mga budget talaga, yung kaya nilang magpuhunan na sila yung gagawa. Tapos syempre pag nakita natin na maganda yan, pwede natin bayaran o kaya progress billing, yung tipong sila na yung magpapaluwal. Kasi nga nangyayari, syempre luwal ka ng luwal ng pera, tapos nadodoble ka rin naman kasi nga hindi maayos yung kausap kayo kung may re-recommend kayo. Ang matindi doon, hindi na nagpapakita gaano yung foreman kundi yung mapapatawag. Ang kwento pa sa iba, baka nadidelay daw sa bayad. Baka nadidelay, kontrata yun. Halos wala na nga kami babayaran sa kanila, hindi pa nila tapos. Isa pa sa materialis. Materialis ba? Ayan, ang daming materialis ah. Ano yung mga yan? Pinto, yung kompleto na rin ng tiles ng CR, pati mga drain, ba't di pa kinakabit? Tapos sa labas yung mga buhangin, nagkalat na lang. Halos kompleto naman na yung gagawin eh. Kahit naman yung mga sa mga ilog, ipipix na lang. Ayan o, yung iba hindi pa inilagay. Ayan o. Eh, nandyan lang lahat o. Ayan lang, mga ilaw lahat yan o. May gitsandang ilaw yan. Yun yung di ko magits. Kasi ano, ang materialis ba? Ayan o, mga nakakalat yung materialis. Ayan o. Ayan, mga orange pipe. O mga semento. Skim coat. Tapos mga adhesive, tile adhesive. Oh, ito pintuan ng CR. Oh, tignan mo ito. Step by step lang ginagawa. Hindi pa tapusin kung mga 3-5 naman nagawa. Ayan o, sa drain ng CR. Drain mo ginawa 2 linggo. Ayan naman yung mga tiles. Minsan half day lang, yung galawang half day pa nila, 1-2 portion lang. Meron ako nakita dito nag-skim coat. Ito ah, putulin ko muna. Ayan o, may mga buhangin na, wala na lang. May mga bakal. Dami pang kahoy dun sa taas. Tapos biruin mo pati yung nawawala. Sila na mahuling gumamit, yung pang bistay ng buhangin. Ang sabi, baka ginamit daw dun sa baba sa kabilang project nila. Eh ba't gagamitin mo dun? Ibinili yun dito ng materialis at dito ginawa yun. Dapat kung doon nagpapagawa dun, sila rin magpagawa ng bistayan nila. Hindi, okay lang sana kung isang araw o saglit lang eh. Hindi naman binabalik eh. Parang ikaw pa yung maghahanap kasi gagamitin mo na ulit. Kaya yung hiningi man lang sana, yun, walang problema yun. Tapos yan, sa swimming pool din, oh, hindi na mapatay yung ilaw. Yung switch pinapalagay, hindi pa rin nilalagay. Nagtuturuan pa sila ng electrical. Eh, kanilang project naman. Yun hindi ko magets. Bakit ganun? Tapos ito pa, sagdan. Kapag gawa ka. Nang beso na pinaliwanag na detornilyo lahat. Tingnan mo ginawa. Oh. Halagpas pa. Yun. Ipinaon sa simento. Ito matindi sa poste pa idinaan para daw maluwag. Napakailam ko sa poste. Tornilyo nga dahil paano papalitan niya pagtagal. O kaya paano mo i-maintain niya. Paano pag mga gusto mo palitan ng railings o mag-upgrade ka. Babaklasin mo yung simento. Tapos iilan lang sa tao niya yung may malasakit, magligpit ng gamit. Ang mga gamit nakaganyan, gaya ng skim coat. Meron akong pinasok na skim coat, hinayaan lang doon sa labas. Biruin mo, yun yung una ko napansin eh, itong taas na to. Ini-skim coat niya yan.
Biruin mo simula dito hanggang dito lang. Yan, itong portion lang na to. Umabot ng buong araw. Biruin mo mag-i-skim coat ka, ganun lang. Itong part yun na yun eh. Akala ko nun, ito, hanggang dito man lang o kaya hanggang dun, magagawa niya ng isang araw. Pero hindi, antindi, kumain ng buong araw. Tapos, buti sana kung pulido yung tipong magiging kanto o nakakapatay ng langaw. Hindi eh, basta naglagay lang. Iwan pa yung ibang mga yung mga patsi-patsi pa ng mga itim. Hindi pa nirekta. Yan, sana naman sa mga gumagawa dyan, lalo na sa mga nangongontrata dyan, bago kayo tumanggap ng kontrata, siguraduhin nyo namang kaya nyong tapusin. Saka pulido yung gawa nyo para umasenso din kayo. Kasi yung ginagawa nyong ganyan, hindi talaga kayo aasenso dyan. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo aasenso dyan. Pansinin nyo yung mga malalaking construction firm. Gaya nila, sino ba to? Yung vlogger na mayaman na construction firm. Sila, sabi niya kahit malugi daw siya, basta naka-oo siya, gagawin niya, tatapusin niya, gagawin niya pulido. Saka nasa puso nila yung paggawa. Kaya tingnan mo naman, inuulan ng project, malalaking project pa. Kaya siguro may mga ganyang Sa bagay, hindi naman ako magtataka, hindi naman ako sa nagmamaliit ng mga walang pinag-aralan o may pinag-aralan. Wala, hindi ko pinagbabasehan. Kaya nga siguro hindi rin mga nagsiaral eh. Kaya nga gano'n ang kinabagsakan eh. Kasi katamaran din dati eh. Biruin mo, maghahabol ka kung kailan matanda ka na. Kasi yung pag-aaral, hindi ko yun hindi ako nagdi-discriminate Yun yung hindi ko maintindihan eh. Kaya siguro ganyan din yung mga binagsakan. Sana, kung meron kayong salamat sa panonood nito, nag-grant lang ako pero kung may kilala kayo mga malalaking construction firm na maayos, kung kaya mag-abono, sila yung gagawa, babayaran naman, paki-comment down below. Tapos kung may contact number na rin kayo syempre, at kung may contact person na rin para mas madaling makausap. At unti-unti ilutin natin yung parents ko kung kaya nilang mag-ganon. Kasi nga yung parents ko medyo talagang budgetarian din eh, yung tipong may budget naman pero nagbabudget. Kasi nga alam mo yung may dugong Chinese, 1/4 pa eh, 1/4 pa ba o 1/8, basta ganun pa eh. Kasi yung lola ko half, di yung nanay niya pure Chinese, kaya medyo ewan ko bakit ganun. Hindi naman sana perfect Chinese eh, hindi na mahilig sa quality. Naniniwala kasi ako na yung cheap is expensive. Mas expensive kasi yung dahil nagtipid ka in the long run, o ulit-ulitin mo, i-upgrade mo. Unlike sa kumuha ka na ng maayos at pulidong gumawa o branded, syempre ibibigay din sa'yo yung binayaran mo. Binayaran mo ng ganito, di maganda rin yung ibibigay sa'yo na quality sa kayong pagkakaroon ng perfection doon sa pagkaka-craftsmanship o pagkakagawa ng bawat bagay. Yun lang naman, sana naging aral to sa mga magpapagawa pa dyan. Huwag kayong basta tumanggap ng mga kontraktor na sabihin, oo, kaya ko. Na-try ko na yun, maliit o malaki, kasi meron din akong pinagawa doon sa Bulacan. Sa bahay namin, sa Dulalia Homes, Bulacan. Gate lang siya sa sliding door. Ang usapan namin parehas na i-slide. Ang ginawa, pinix na lang kasi hindi niya kayang pa-slide din yung isa. O diba? Oo lang ng oo. Tapos nung pinwersa na pagpasok, basag-basag yung mga gilid ng pader. Tapos hindi na inayos. Tulo-tulo pa sa tiles yung pinag-weldingan. Di yung tiles, parang nag-dot-dot yung mga welding. Ako pa nagpintura ng mga pinagkrakan sa gilid imbis na ayusin. Kaya nagpapagawa para maganda yung kalabasan or for security purposes. Hindi para sirain yung ayos na. Nagpapagawa ka ng sunod na portion kasi tapos na yung isang portion. Dapat takpan mo na yung isang portion o ingatan mo na. Yun lang naman yung sa akin. Maraming salamat sa panonood. Hindi naman to car camping gaya ng mga content ko, pero YouTube video lang to or Facebook upload para lang din sa maisabi ko sa inyo sa mga future na magpapagawa at sa mga may kilalang contractor dyan na sendan nyo kami ng number or nang hingi na kami ng tulong kasi nga sayang ang tattoo. Putang ina. Yun lang naman. Maraming salamat sa panonood. At tutur ko kayo ng konti. May yung swimming pool medyo tapos na ito. Event place. Hanggang dun yan. Sorry, may nakalagay na freezer. Tinatanggal yan. Nagpesta kasi nung nakaraan. Yeah. Tapos medyo may tinutuloyan kami dyan na gagawin din yung room or opisina. Hindi ko alam. Itong building na to is 3rd floor or 4th floor building. May underground din siya. Pero tatakpan yung hagdan dyan eh. Nandun talaga yung hagdan yan. Nandun din yung mga sa swimming pool, tas parking ng sasakyan namin. Bukod pa yung parking ng mga guest sa harap. Saka yung may parking kaming medyo malat. May mga 10 meters din ang layo ng ibang parking from the reception. Ito kasi magiging reception. Tapos magkakaroon to ng mga 20 to 25 rooms
na may mga queen size bed. Tapos ito may shower, may dalawang comfort room for boys or girls na may unting shower din. Hindi ko alam ba't nilagyan pa ng shower. May shower naman na sa labas para naman pag may magsuswimming. Ito may jacuzzi, may 3 fountain. Tapos shoutout din kay Richard na nag-design nito. Maraming salamat. Kay Mami rin shoutout kasi salamat sa pagsuporta, sa pagsama sa akin lagi. Although minsan yung sarili namin yung nakakalimutan namin o kalat-kalat na, sinasabi ko sa kanya na kaya ako nagpo-push na laging umuwi sa amin o tumulong kasi alam ko marami pang kayang abutin yung parents ko na yung pamilya, yung buong pamilya hanggat sama-sama kami. May mga kaya pa kaming ipundar na mas marami pang branch o businesses. Yan lang. Maraming salamat. See you in my next video. Bye-bye.